Tinanggihan ng Korte Suprema ang hirit ni Senator Bato de la Rosa na temporary restraining order laban sa pagpapatupad ng arrest warrant mula sa International Criminal Court. Sa botong siyam na pabor, 5 tutol, 1 nag-abstain, ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon para sa temporary restraining order at status quo ante order na inihain ng kampo ni de la Rosa. Pero paglilinaw ng Korte, ang inilabas nilang pasya ay kaugnay lamang ng hiling ni Senator Bato na interim relief. Hindi pa ito saklaw ang ibang musyon sa kaso. Iniling ni Senator de la Rosa sa Korte Suprema na harangin ang posibleng pag-aresto sa kanya ng mga otoridad batay sa warrant mula sa International Criminal Court, red notice mula sa Interpol o anumang foreign judicial o quasi-judicial instrument ng walang warrant mula sa lokal na korte. Huwebes na tayo ngayon na 21 ng Mayo 2026. Sa ulo ng ating mga balita, hirit ni Senator Bato de la Rosa na temporary restraining order laban sa arrest warrant ng ICC ibinasura ng Korte Suprema. VP Sara may hanggang unang araw ng Hunyo para tumugon sa summons ng impeachment court. COMELEC ibinasura naman ang reklamong pagtanggap ng illegal na campaign donations ni na Pangulong BBM at Vice President Sara noong 2022 elections. Presyo ng ilang pangulahing bilihin posibleng tumaas ayon sa DTI. Na naman? Senator Pia Cayetano naging emosyonal matapos ang speech ni Senator Risa kaugnay ng shooting incident sa Senado. Lolo na nakapila para sana bumili ng benting bigas sa Quezon City patay matapos mabangga ng pick-up truck. 3 LPA posibleng mabuo sa Pacific Ocean sa huling linggo ng Mayo. Yung isa ay posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Radyo natin nationwide. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita Faith Silver Clamor. at Angelo Palmones. Maghahain ng motion for reconsideration sa Korte Suprema ang kampo ni Senator Bato de la Rosa kaugnay ng apela nitong haharangin ang tangkang pag-aresto sa kanya. Kasunod ito ng inilabas na pasya sa ng SC kahapon na para tuluyang ibasura ang hirit ng senador na temporary restraining order laban sa ICC arrest warrant. Ayon sa abogado ni de la Rosa na si Attorney Israelito Torion, hindi pa nila natatanggap ang kopya ng naturang pasya at bagaman ginagalang nila ito ay maghahain pa rin sila ng motion for reconsideration. Muling iginiit ni Torion na wala pa ring kapangyarihan ang sino man na arestuhin ang kanyang kliyente kahit pa nagpahayag na ang NBI ng kahandaan na magkasa ng manhunt operation laban sa senador. Kasi nga, wala nga procedural mechanism, no? Insofar as surrender is concerned. Inuulit-ulit po namin yan. Yung extradition, meron na pong rules of procedure. Pero yung surrender po, wala pa pong rules of procedure po dito sa Pilipinas. Muli namang iginiit ng Malacanang valid ang arrest warrant na inisyo ng International Criminal Court laban kay Senator Bato de la Rosa. Ito ay marang ibasura nga ng Korte Suprema ang hirit ni Senator Bato na temporary restraining order para harangin ang posibleng pag-aresto sa kanya. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ipinagkakatiwala na nila sa Department of Justice kay Secretary Frederick Bida ang lahat ng maaaring interpretasyon at evaluation sa nasabing resolusyon ng Korte Suprema. Nang tanungin kung itinuturing na ngayong pugante si De La Rosa dahil sa naging pasya ng Korte Suprema, sinabi ni Castro na ito ang pananaw ng Office of the Solicitor General. Handa ang National Bureau of Investigation o NBI na magkasa ng manhunt operation laban kay Senator Bato de la Rosa. Ayon kay NBI spokesperson Palmel Malyari, nakatakdang makipagpulong si NBI Director Melvin Matibag sa kanilang higher-ups para pag-usapan ang gagawing paghahanda tungkol dito. Gayunman, nilinaw ni Malyari na kailangan muna nilang hintayin ang resolusyon ng Korte Suprema na pagbasura sa hirit ni de la Rosa ng temporary restraining order bago sila tuluyang umaksyon. Giit ng NBI spokesperson, bukod sa kanila ay maaaring may kopya pa rin ng arrest warrant mula sa International Criminal Court, ang PNP at DILG. Of course, the NBI will have to study muna and see the resolution. Kasi unang-una, maraming diniscuss doon eh. Pero ang diniscuss lang muna doon yung prayer for interim relief. Okay. Diba? All other issues, hindi pa doon na-discuss. Kaya nga naman po dapat talaga mabasa muna ng ating director, ng ating mga tao dito sa NBI so that we will be able to appropriately comment
and plot our courses of action. Sir, yung mismong pagbasura ng TRO na yan, hindi automatically na magti-trigger ng manhunt operation sa NBI, tama na? I am not at liberty to give any opinion now. Ganun lang po ang masasabi ko. Pero sa manhunt, sir, ready tayo anytime. Of course. Of course. Based on what Sinabi naman po ni Director na ang NBI lagi pong ready. Yan. So magkaiba yung manhunt at saka yung ready for arrest. Yeah. Okay. Baka mamaya, baka mamaya magkaiba na naman yung Definition, may ibang dictionary. may ibang partner. dictionary. Oo. May ibang dictionary na naman ang inaresto at saka nakadetain. Nakadetain. Okay. 14 na minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. Cash gift para naman sa octogenarians at mga nonagenarians sa probinsya ng Kalinga. Ipinamahagi na mabuti pa sa kanila. Samantalang dito sa Metro Manila, ang daming nagrereklamo. Detalye ng balita mula sa 103.7 radyo natin tabuk mula kay Hilda Cortel Chico. Naimbag na bigat, Hilda. Naimbag na bigat, tinatayang nasa 179 na octogenarians at nonagenarians mula sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Kalinga ang nakatanggap nga ng tag 10,000 pisong cash gift sa ilalim ng programa ng tulong para sa mga nakatatanda. Kabilang sa mga nakatanggap ay 88 mula sa lungsod ng Tabuk na nagtala ng pinakamataas na bilang ng mga benepisyaryo sa mga lokal na pamahalaan dito sa lalawigan. Ang iba pang mga benepisyaryo ay mula sa Pinupok, 31, 21 naman mula sa bayan ng Rizal at 20 mula sa Tinglayan, 15 mula sa Pasil, 13 mula sa Lubuagan, 7 mula sa Tanudan at 4 mula sa bayan ng Balbalan. Ang insentibong cash ay ibinahagi ng patuloy na pagkilala at suporta ng gobyerno para sa mga nakatatandang mamamayan na may edad 80 hanggang 79. Ang inisyatibong ito ay sumasailalim sa patuloy na pangako ng gobyerno na parangalan at alagaan ng mga komunidad, lalo na ng mga nakatatanda. Samantala, ang mga matatandang mamamayan na nakarating sa kwalipikadong edad ay maaaring makinabang sa programa sa pamamagitan ng pagsusumite ng mga sumusunod na kinakailangan: whole body picture printed at A4 size bond paper, PSA birth certificate, 2x2 ID picture, senior citizen ID, valid government issued identification katulad ng National ID, PhilHealth ID, or COMELEC certification. Applicants are also advised to prepare 2 photocopies of each document. At yan ang ulat mula rito sa 103.7 Radyo Natin Tabuk. Ito si Hilda Cortel Chico para sa Radyo Natin Nationwide. Salamat, Hilda. Punta naman tayo sa San Jose Nueva Ecija. Serbisyong medikal inilahapit sa mga barangay kasabay ng pagdiriwang ng ika-7 anibersaryo ng ospital ng lungsod ng San Jose. Para sa detalye ng report, pakinggan natin si Angel Valenton III ng 103.3 Radyo natin San Jose Nueva Ecija. Angel? Magandang umaga. Pinalalawak pa ng ospital ng lungsod ng San Jose dito sa Nueva Ecija ang libreng serbisyong pangkalusugan at community outreach programs bilang bahagi ng pagdiriwang sa kanilang ika-7 taong anibersaryo. Ayon kay Dr. Imelda Cornel, hepe ng pagamutan sa paggabay ni City Mayor Josel James Violago, patuloy nilang pinagbubuti ang mga serbisyo upang matugunan ang lumalaking pangangailangan sa healthcare ng mga residente ng San Jose City at mga karatig lugar. Kabilang sa mga pangunahing programa ng pagamutan ang pagpapalawak ng maternal healthcare services, kasunod ang pinalawak na benepisyo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Libre na ngayong pinagkakaloob sa mga buntis ang iba't ibang laboratory screening tulad ng hepatitis B, HIV, syphilis, complete blood count at ultrasound sa ikalawa at ikatlong trimester upang makatulong sa pag-iwas sa posibilidad ng pagkasawi ng ina at sanggol. Pinalakas din ng OLSJ ang kanilang obstetric services sa pamagitan ng mga pagdaragdag ng mga obstetrician sa mga itinakdang clinic days. Samantala, inilunsad din ng ospital ang medical and surgical caravan tuwing Miyerkules kung saan nagtutungo ang San Jose City Medical Team sa piling barangay upang maghatid ng serbisyong medikal, konsultasyon mula sa mga espesyalista sa internal medicine, pediatrics at family medicine, pati minor surgical procedures gaya ng tuli at pagtatanggal ng maliliit na bukol. Nagsimula ang caravan noong May 6 sa Barangay Disol na nagpatuloy sa Kulaylay noong May 13 at kahapon May 20 sa Sitio Lumboy, Barangay Tayabo at sa darating na May 27 sa Villa
Maria Floresta habang nakatakda ring isagawa ang blood donation drive katuwang ng Philippine Red Cross sa May 29, 2026. Dagdag pa ni Dr. Cornel, pinili ang mga lugar dahil nahihirapan ang ilang residente na bumiyahe patungo sa ospital, kaya't ang serbisyo na mismo ang inilalapit sa kanila. Patuloy din ang paghahanda ng ospital ng lungsod ng San Jose para sa accreditation ng Yakap Gamot Program habang isinusulong ang pagpapalawak ng pasilidad kabilang ang annex building at emergency room para sa mas marami pang pasyente ang mapagsilbihan. At yan ang balita sa oras na ito, hatid ng 103.3 Radyo Natin FM San Jose City, Nueva Ecija. Angel Balindon III nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide. Salamat, Angel. Nagbabala naman ang environmental watchdog na Ban Toxics. May ilang school supplies na ibinibenta sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila na naglalaman ng mapanganib na kemikal. Batay sa isinagawang monitoring ng grupo sa mga tindahan at sidewalk vendors mula Makati, Manila, Pasay at Quezon City, natuklasan ang presensya ng cadmium, lead at phthalates sa mga school bag, mga water container at lunchbox. Ayon sa Ban Toxic Advocacy and Campaign Officer na si Tony Dizon, umabot ng 9,000 parts per million ang antas ng lead. Hanggang 720 parts per million naman ang cadmium sa ilang sample na kanilang sinuri. Ang babala ng grupo, ang mga kemikal na ito ay maaaring magdulot ng seryosong panganib sa kalusugan, lalong-lalo na sa mga bata, kabilang ang pinsala sa utak, bato at iba pang mahalagang bahagi ng katawan. Nananawagan ang Ban Toxic sa mga ahensya ng gobyerno magsagawa ng mas mahigpit na post-marketing surveillance, inspeksyon sa mga tindahan at agarang pagkumpiska ng mga produktong napapatunayang delikado. Huwag nang i-recycle pa. Pinapayuhan din ang mga magulang na maging mapanuri, bumili na lamang ng mga school supplies na may sertifikasyon, may ICC markings, o kaya PH mark. At sumunod sa mga pamantayan sa kaligtasan, lalong-lalo na yung mga ginagamit ng mga kabataan. Ayan. Yung iba kasi partner, ang preference lagi nila is yung presyo. Yes. Eh, Lalo na magpapasukan na ulit. Oo. Siyempre, ang ginagamit, ang hahabulin nila, mura. Yes. So, pupunta sa DB. O Or sa online. Oo. Hindi naman natin nakikita kung saan yung source niyan. Yes. Kadalasan, pagka yung ganyang mas mura, partner, mas malaki ang tsansa na yan balot nitong mga hazardous chemicals na to. Yes. Na delikado. Oo. At saka kung minsan, hindi natin alam, dapat yung traceability. Kaya pinakamaganda pa rin, punta na lang ho tayo sa mga store, yung legitimate na store, kaysa pumili sa mga bangketa. Oo. Lalong-lalo na yung Crayola, partner. Ay, hindi. Brand pala yung Crayola. Yung crayons. Crayons. Good morning, Crayola. Oo. Ayan. Baka naman. Sponsor pa natin. Joke lang. So mga crayons, tsaka yung kahit yung mga ballpen, Oo. partner. Tsaka yung mga sinasabi, mga tumblers, yung mga tumblers, yung mga usually na ginagamit, mga baunan, di ba? Kaya bumili na naman tayo doon sa mga establishmentong tama, Yes. Pero yung mga papel-papel naman siguro, partner, pwede ba yan? Yung hindi masyadong kinukonsume na nilalapit sa mukha or iniinuman, kinakainan. Ikaw naman kasi mayaman ka naman. Ay, hindi. Mag-ranon ka man. Tsaka maraming, ang tip ko, partner, as a mama, pag bibili kayo online, pwede rin kayo pupunta sa mga legit stores. Kasi makikita mo rin naman Oo. May mga legit stores din siya. Aside sa may mga parang yung mga DV nga, napupunta na kasi sila online. Meron din talagang may mga branded na nasa online din. Pero kami nung elementary kami, partner, hindi kami nabili ng notebook Recycled yan. Hindi. Yung mga tirang mga notebook, tatahiin. tinatahiin Oo, namin. naranasan ko rin yan, partner. Kang pa? Oo. Maniwala naman kasi yaman-yaman yun. Recycle, oo. Tapos nung high school na ako, partner, hindi rin ako bumibili ng notebook. Bakit? Nanghihiram ako sa kaklase ko. Yan, Naranasan mo manghingi ng papel? Yung magte-test, Ay, mag-quiz na wala ka pang papel. Hanggang college, partner, hindi ko naranasan yan na manghingi. Binibigyan nila ako. Kasi sabi nila, kopyahin mo kami. Iba talaga pag matalino yun, binibigyan ng papel. Bawal mangopya, ha? Pero pagka binigyan ka na, sige, may utang ako. May utang na loob ka. Bahala sila. Itinaas ko lang naman ganun yung papel ko. Yes. Kasalanan ko ba kung nangopya sila? Itinaas ko lang naman, di ba? Oo nga naman, di ba? Pero kapag nahuli, bahala sila kasi ba't nila tinignan yung papel ko. Yes. Diba? Pero may mga kaklase talaga tayo ng partner, di ba? Meron ako isang kaklase, ang damot-damot talaga. Oo, meron pa akong kaklase, kukuha lang siya ng isa.
Oh. tatago niya sa bag niya. Ay, So, walang hindi. manghihingi sa kanya kahit Hindi. isang pad yung papel niya. Hindi, yung Oh. yung pagka nag-i-exam. Ah. Yung pagka nakatabon ka, Oo. kulang lang magtalokbong eh. Di ba? Tapos, Shout out sa mga matatalino sa classroom na madamot. Oo. Oo. Hindi, pero ang nakakatuwa naman, Mm. hindi naman perfect yung score niya. Ayun na nga. Ang yabang-yabang, di ba? Nakakainis. Feeling ko dahil mong hugot sa mga klase mo, ah. Hindi naman. Hindi ako yun partner kasi nasa nasa bandang likod kami. Wala kaming Ikaw, one of the boys ka talaga eh, Wala no? kaming wala kaming masyadong pare-pareho kami. Kaya nga puro kami pasang-awa. Ah. Tsaka in fairness ha, lahat ng karo ko partner, lahat kami outstanding. Oo. Anong pagka-outstanding sa? Pinatatayo kami lagi sa labas kasi may ingay eh. Kasi nung high school kami, all boys. Kaya pala. Oo, Kaya all talagang boys. tropa-tropahan. Oo. Kaya kami Alam nandun mo, sa- maraming makakarelate dyan kasi magpapasok ka na naman. Ilang araw na lang. June 8 ang ang official. June ba? Oo. Yung iba katatapos na ng klase. Mga ano yan, international schools. Ah, Ibang international schools kaya yata eh. Kaya pala. Oo. Kaya sa mga Ang mahal ng tuition ha? sa mga public schools, June 8 ang pasukan. Ang mahal ng tuition partner Ang ha? mahal. Oo, Oo. 60 di ba? Sabi Ang ko, anak ko nursery, tanong mo kung magkano tuition. 80. Oh. Meron nga 100. Sa'yo magkano? Oh. Nursery, Oh. 40. 40? Oh, mura pa 'yon. May libro na yun. May Wala notebook. pa. Yun nga ang sinasabi ko eh. Pag package 80 partner. Sabi ko, bakit ano yun? Magka-college ba yan? Di ba? Samantala tayo, dati magkano lang ang no? Hindi ako, wala akong bayad eh. Wala. Ako public school din ako no elementary. Grade 1 hanggang, grade 2 hanggang graduate ako ng college, hindi ako nagbabayad, partner. Talaga naman, oo. Oo. Siyempre Hindi. scholar ka eh. Oo, hindi. Wala naman eh. Simple lang tayo.